Ginamit nila ang chopper na binigay ni Romeo upang hanapin si Father Pucci. Nang may nagtungo na mabilis na stand na may ginawa sa mga mata ni Emporio na inakala niyang kusang nagsasara at si Jolene ay nagdudugo na rin ang mga mata at sumunod na rin si Hermes na naapektuhan kaya maaaring bumagsak ang chopper nila. Pinilit nila Jolene at Hermes na buksan ang mga mata at saka naglagay ng maraming thread si Jolene kaso nakakalusot lang ang kalaban. Pinilit ring buksan ni Emporio ang mga mata at naisip ni Jolene na tumalon mula sa chopper kung saan wala silang laban kaya nakita na nilang paparating ang stand na sinuntok ni Hermes. Kaso napakarami pala ng mga ito at bago sila mahulog ay ginamit ni Jolene ang cable para makababa ng ligtas sa ilog. Nagbalik na sa normal ang kanilang mga mata at nakuha ni Hermes ang isa sa mga umatake sa kanila. Saka nagpakita si Rikiel na parang baka ang outfit na siyang umatake sa kanila dahil binigyan pala siya ng stand ni Pucci sa pamamagitan ng disc. Nagulat si Pucci at maging siya ay napinsala nito pero ayaw magpahalata na natatakot din siya sa kakayahan ni Rikiel kaya pinaalis niya na ito at pinag-utos na patayin sila Jolene. Giit ni Emporio na Rod ang tawag sa mga ito na nakakakuha ng lakas sa mga kinakain. Kinabahan si Rikiel nang lumubog ang bike sa putik at nang batuhin siya ay tila umiwas ang mga bato ngunit pinabalik ang mga ito gamit ang sticker at tinamaan sa mukha si Boy baka na kinabahan na ikinatuwa ni Hermes. Kaso nang aatake siya ay bumaluktot ang mga daliri at napawiwi na ng dugo si Emporio. Kaya umatake si Jolene kaso binaluktot lang nito ang kanyang paa. Nalaman ni Emporio na ang mga body heat pala nila ang kinakain ng mga Rod kaya naaapektuhan ang kanilang mga katawan pero ligtas ang left kidney niya dahil sa disc. Naalala rin niya ang nabasa na pag natanggal ang init sa katawan ng tao ay magmamalfunction ito na tulad ng mga nangyari sa kanila. Pinatotohanan naman ito ni Rikiel dahil mamamatay na rin daw sila dahil ang mga utak nila ang susunod na tatanggalan niya ng init. Subalit nang hiram ng lighter si Jolene para mapanatili ang init na parang super science upang di siya matarget ni Rikiel na talsik sa isang sapok at nakita niyang may star na rin ito. Kaso maging si Rikiel ay nag-super science na umatake at nakakailag sa mga suntok ni Jolene. Saka naisip ni Rikiel ang weak spot ni Jolene sa may bibig. Nahihirapan ng makakita ang dalaga kaya pumikit na lang siya at sa tamang pagkakataon ay tinamaan niya ito sa mukha at pinaglalamog ang buong katawan. Kaso naging manhid na daw ang katawan ni Rikiel na pinasugod ang mga alaga pero bago bumagsak si Jolene ay pinagsusuntok niya muna ang kalaban. Akala nila ay si Rikiel ang nanalo pero dahil nailagay nito ang kamay sa batok ni Jolene ay nanatili ang body heat ng dalaga kaya siya lang ang bumagsak sa pinsala. Tinanong niya ito kung nasaan ang pari pero sinabi ni Rikiel na walang kwenta pang pigilan niya si Father Pucci dahil sa huli ay alam niyang si Pucci pa rin ang magwawagi. Pero may isa pa daw espesyal na siyang kakambal ng pari na walang iba kundi si weather forecast. Pinatulog na ito ni Hermes dahil kung ano-ano nang sinasabi. Ngunit napaisip si Emporio kung totoong kambal ni Weather si Pucci dahil may star din sa leaf si Weather. Nagtungo sa ospital sila Jolene dahil dito niya nararamdaman ang presensya ni Pucci. Bago pumasok ay nakiusap siya kay Emporio na tawagan ng numero at ibigay sa Speedwagon Foundation ang disc ng ama. Samantala kasama ni Pucci ang isa pang bagong alagad na si Versus. Si Versus ang ginawa niyang taga-tikim upang malaman kung meron itong shellfish kung saan siya may food allergy. Nalaman ni Versus ang lahat ng sangkap nito at nang tikman din ng sauce ay meron pala itong shellfish kaya bawal kay Pucci. May nararamdaman daw si Versus na patungo sa kanilang lokasyon kaya nais niyang tumulong kay Father pero may plano daw si Pucci na gamitin nila ang pagkakataon para malaman na rin nila ang tunay na ability ni Versus. Sa gitna ng pag-uusap ay lumabas ang isang batang matagal nang namatay na may hinanakit sa nangyari at muling nangyari ang paraan ng pagkamatay nito at nadamay pa sa labas ang isang lalaki. Sumilip sila Jolene pero wala ng tao sa loob pero alam nilang nandoon si Pucci. Tatawag daw ng pulis ang guard kaya kailangan nilang magmadali na hanapin ang villain. Pumasok sila at nakita ang malaking hukay na di nila makita ang ilalim na naisip ni Hermes na isang trap. Pero gusto pa ring pumasok ni Jolene sa hukay dahil kailangan nilang pigilan si Pucci habang di pa nito nakukuha ang kapangyarihan mula sa full moon kaya nagbigay na lang siya ng thread kay Hermes at siya lang ang mag-isang papasok. Pagbaba niya ay nakakita siya ng kutsarita at nang hawakan ay napunta siya sa eroplano na kanyang ipinagtaka. Nagbalik pala siya sa nangyari 6 na taon na ang lumipas na isang eroplano na nag-crash dahil napapabalik ng stand ni Versus ang mga sakuna. Natakot si Jolene kaya nais niya nang umakyat kaso merong delay bago makarating kay Hermes ang boses niya kaya nang hinila siya nito ay nakasagabal na si Underworld na pinagsasapak kaya tumakas at nang puputulan nito ang thread ay ginaya niya si John Wick na naramdaman ng user. Nag-alala si Pucci dahil masanay sa bakbakan si Jolene. Narinig na rin ni Hermes si Jolene at nagsimula ng umakyat ang bida. Ngunit nabuhay si Sports Maximum dahil kay Versus kaya nabitiwan ni Hermes ang thread ngunit nakapitan pa rin siya ng lalaki pero sa isang suntok ay naglaho ito pero nahulog na rin siya. Kaya pareho na silang nasa eroplano 6 years ago na nakatakdang mag-crash. Agad nilang hinanap ang paakyat pero sarado na ang lagusan. Tumanggi din ng stewardess na dalhin sila sa cockpit dahil wala na silang magagawa.
Naaalala ni Hermes na ito mismo ang eroplano na noon ay nabalitaan niyang nag-crash at mauulit lang ito ngayon. Samantala minamadali na ni Pucci na mag-crash ang eroplano dahil nararamdaman niyang malapit na si Weather sa kanila. Kaya medyo nainis si Versus kay Father at sinabing alam niya ang ginagawa. At nakita nila Jolene na 2 minuto na lang bago mag-crash ang eroplano. Kinabahan si Hermes dahil binubuksan ni Jolene ang pinto. Giit ng bida na dapat nilang matalo ang user bago sila madamay sa pag-crash at nagbigay ito ng thread saka tumalon patungo sa dalawa pero pagsuntok ay may salamin dahil nasa loob sila ng fighter jet. Napansin ni Jolene na wasak ang braso ng pilot at di na rin kinakaya ni Hermes ang pressure sa thread na tuluyang naputol. Nakita na ng mga pulis ang butas sa silid ng kunin ni Jolene ang radyo nito. Kaya muling pinaalala ni Pucci na nakalalamang talaga sa karanasan si Jolene pero pinatahimik lang siya ni Versus. Ang nakaraan ni Versus ay lumayas siya mula sa stepdad at isang araw ay may nahulog na mamahaling sapatos na agad niya ring ginamit. Pero kinabukasan ay pinapulis siya dahil isang limited edition pala ang sapatos kaya pinag-aagawan ito ng mga kolektor. Dahil dito ay nakulong siya pero makalipas ang 6 na buwan ay napatunayan na iba ang nagnakaw ng sapatos at tinapon sa vent kaya niya ito nakuha. Nakalaya nga siya pero napinsala na ang physical at mental health niya at nang madapa ay nasugat siya sa isang patalim at nagalit pa ang isang lalaki na may-ari nito. Kinabukasan ay lumala ang sugat niya na may mga uod na rin at napakataas ng kanyang lagnat. At isang araw nang magwiwi siya ay nakita niyang nabuhay ang isang bangkay. At ang dahilan nito ay ang kanyang stand na si Netherworld. Dahil pinanganak na siyang may stand ay naisip niyang agawin ang kapangyarihan na nais makuha ni Pucci dahil siya naman ang tunay na anak ni Dio at sa kanyang inis sa priest ay nakagawa siya ng katawan nito at kinuha niya ang memory disk ni Weather Forecast. Ginamit ni Jolene ang radyo upang makontak si Emporio. Ngunit sinabi ng pilot na di maiiwasan ang kanilang pag-crash. Pinapasok ni Jolene ang jet sa loob ng eroplano dahil suggestion ni Emporio na kung sumabog ang jet noon sa lupa ay di ito sasabog hanggat di nahuhulog sa lupa. Nahanap din ng bata ang upuan ng 2 nakaligtas sa eroplano at agad silang nagtungo dito saka inipit niya si Underworld para di sila mapigilan. Pagdating ay tinapon lang nila ang 2 nakaupo dahil mga alaala lang sila ng nakaraan. Subalit merong totoong mga bata na kinuha ni Versus mula sa ospital. Dahil kung nais makasurvive nila Jolene ay dapat daw agawan ng safe spot ang mga bata pero kakainin naman sila ng konsensya. Di makapagdesisyon ng 2 kung ano ang gagawin hanggang sa mag-crash na nga ang eroplano. Tinanong ni Pucci kung nakaramdam ba ng guilt si Versus dahil nadamay ang mga bata. Pero nang gaslight pa ito na para kay Father Pucci ang ginagawa niya. Subalit ginamit ni Hermes ang sticker sa matandang survivor upang itago ang isang bata at nakaligtas din ang 2 bata na laman ng safe na upuan. Si Hermes naman ay nagtago sa katawan ng isa pang survivor. At lumabas ang thread sa bunganga niya na nahuli si Versus dahil si Jolene ay ginawa palang thread ang katawan upang makapasok naman sa katawan ni Hermes. At dahil mas malakas si Stone Ocean ay walang laban na binugbog si Versus sa harap ni Father Pucci. Pero bago siya tapusin ay ibinalik ni Versus ang memory disk ni Weather Forecast kaya nagalit sa kanya ang priest dahil kailangan niya pa ang disk nito. Wala daw pake si Versus at nagbabala na magiging kalaban na nila Jolene si Weather pag nabawi nito ang alaala. Dahil dito ay naalala na rin ni Weather ang paggamit sa mas malakas niyang ability na Devil's Rainbow. Nang makuha ni Weather ang disk ay napansin ni Anastasia na nagbago ang ugali nito. Nagalit ang doktor dahil naka-reserve lang ang mga upuan sa mga pasyente kaya siya ang napagdiskitahan ni Weather Forecast. Saka umalis ito na napansin ni Anastasia na parang ibang tao na. Naputol ng Rainbow ang string na nakatali kay Versus. Sinapok siya ni Hermes kaso tumama ang kamay sa Rainbow kaya nabutas ito pero nagbalik rin sa normal na di niya maintindihan. Nagbabala si Versus na dahil nagbalik ang alaala ni Weather ay maaari rin itong wasakin ang ozone layer kung gugustuhin na magdudulot ng pagkamatay ng lahat. Nabahala sila Hermes at Jolene nang sinabi ni Pucci na minsan ay di rin napapansin ni Weather na kusang napipinsala ng kanyang stand ang paligid at ang mundo kaya kinuha niya ang memory nito. At kung nais nilang pigilang mawasak ni Weather ang mundo ay dapat nila itong patayin o mabawi ang memory disk nito. Nang tumakbo si Versus ay ginamit ni Jolene ang string kaso ang pulis ang tinamaan dahil nag-deactivate na ito ng Netherworld. Aarestuhin sana sila ng pulis kaso tinamaan sila ng Rainbow at naglabas ng mga snail sa buong katawan. Ang buong ospital ay naapektuhan na pala ng kapangyarihan ni Weather. At ang mga pulis ay nagsimulang maging snail at tinamaan din si Jolene pero nalaman nilang mahirap ma-infect ang mga tulad nilang stand user. Tinanong ni Hermes kung si Father Pucci o si Weather ba ang bagong target nila. Pero kakampi pa rin ang tingin ni Jolene kay Weather kaya hulihin na lang daw nila si Versus upang makagawa ng paraan. Nakalabas na si Versus ng ospital at ginamit muli si Netherworld upang malaman niya ang ginawang plano nila Jolene.
Napakarami ng mga snail sa paligid at kinuha nila ang dingding sa kanilagyan ng sticker, saka inihagis ni Jolene upang pagtanggal ng sticker ay susunod ang sinasakyan nilang dingding sa inihagis ni Jolene. Samantala hinahanap ni Versus si Emporio upang kunin ang memory disk ni Jotaro pero di niya napansin na nagkasalubong na sila. Kaya naghanap siya ng clue sa lupa at nagawa niyang makontak si Emporio na agad niyang inatake. Subalit nawawala ang disk kaya titignan niya muli ang memory nito at paparating na sila Jolene kaya itinago niya ang bata ngunit nakita ito ng dalawa. Namuntik pang mabunggo ng pulis kaya tumalsik sila sa maraming snail, dahilan para ma-infect sila at nagsimula na rin ang kanilang katawan na mag-transform na tulad ng isang snail. Maging ang thread ni Jolene ay naapektuhan ng transformation. Saka lumabas ang mga football player na kinuha ni Versus mula sa nakaraan at tinangay ang bida. Tinignan niya rin ang memory ni Emporio at nalaman na pinaglaho nito ang disk gamit ang ability. Pero di pa siya natatapos mag-imbestiga ay nakatakas na si Jolene at tumalsik ang isang tubo na tinamaan siya dahil pumasok pala sa loob nito si Jolene. At bago siya tapusin ay pinalabas ni Versus ang memory ng asin mula sa dagat na pangontra sa mga snail habang hinahanap niya naman ang disk at nakita ang pinaliit na bag kaya nahanap niya na ang disk na gagamitin niya upang agawin ang kapangyarihan na ninanais ng priest mula sa full moon. Subalit na-infect na rin pala siya dahil kay Jolene at gumamit pa siya ng sticker ni Hermes upang mahuli niya ang pangit na Versus. Nalaman nilang na-stock ang courier ng Speedwagon. Kaya nag-hotwire si Jolene upang puntahan nila ito subalit nagtaka si Hermes kung nasaan ang driver kanina. Nang malaman na kinain na pala ito ng mga bug na kumakain ng snail. Samantala nalaman naman ni Anastasia na nais din palang patayin ni Weather ang priest kahit na sila ay magkapatid. Di matanggap ng isang ginang ang pagkamatay ng bagong silang niyang sanggol. Kaya palihim na ipinagpalit niya ito sa ibang baby. Nagtaka ang batang Father Pucci sa dinalaw nilang puntod. Sagot ng parents na may kambal siya pero namatay ito sa ospital. Nang 15 years old na si Pucci ay napatanong siya kung ba't siya ang natira sa kambal saka nagpa siya siyang pumasok sa monasteryo. Isang hapon ay pumasok ang isang nilalang sa monasteryo sa kabila ng pagbabawal doon sa publiko. Sinabi naman ng lalaki na allergic kasi siya sa araw kaya hihintayin niya daw na maggabi bago siya umalis. Pumayag naman si Pucci basta umalis na daw siya paglubog ng araw. Natuwa si Dio dahil di siya pinagtabuyan nito kaya bilang pasalamat ay inayos ni Dio ang kanyang kapansanan sa paa na inborn saka binigyan pa siya ng araw bago ito umalis. At namangha siya dahil nawala ang kapansanan sa kanyang paa. Isang araw ay nagkumpisal ang isang babae na siyang kumuha pala sa kakambal ni Pucci dahil namatay ang kanyang anak. At nagko-confess na siya dahil malapit na siyang mamatay dahil sa karamdaman. Ang kambal niyang tinutukoy na kinuha ng babae ay walang iba kundi si Weather. Minamaliit ng ibang babae si Perla kung ba't niya nagustuhan si Weather. Biglang na-snatch ang bag ng isa na binato ni Weather ng Ken at tinamaan sa pagmumukha ang snatcher. Kaya nagpasalamat ang blonde at nagkaroon sila ng organic encounter. Ginawang lihim ni Pucci ang natuklasan na buhay pa ang kambal. Pero ang twist ay kapatid pala ni Pucci ang nakilala ni Weather na si Perla at nakiusap itong huwag isumbong sa parents na bumabagsak siya sa school dahil sa kanyang boyfriend. Subalit di nagtagal ay natuklasan din ni Pucci na ang kambal niya ang boyfriend ng kapatid na si Perla. Upang pigilang magkasala ang dalawa ay nagbayad siya upang paghiwalayin sila Weather at Perla. Pero higit pa ang ginawa ng na-hire niyang pakialamero dahil binalak nitong patayin si Weather. Kaya nagalit ng sobra si Weather pero pinalo lang siya ng pala at binigti ng mga ito. Gayunpaman ay di ito iniwan ni Perla at sinundan sa kabilang buhay. Di makapaniwala si Pucci na napahamak din si Perla dahil sa kanyang ginawa. At dahil desperado na siya ay naalala niya si Dio. Saka nabuksan ang kanyang stand power dahil pumasok sa kanyang katawan ng araw at lumubog siya. Di nila alam na buhay pa si Weather. Nanilagyan ng snail ang hitman at kinontrol ang kamay para mabaril nito ang sarili. Ilang beses din niyang sinubukang sundan si Perla pero palagi siyang pinoprotektahan ng kanyang stand na maging siya ay wala pang alam sa nangyayari sa sarili. Dahil sa pagkamuhi sa mga tao ay nagkaroon ng snail infestation sa buong bayan. Naintindihan ni Pucci na kagagawa nito ng kambal kaya nalaman niyang nakatakda silang maglaban. Kaya sa wakas ay nagkaharap na rin sila gamit ang kanilang mga stand kaya nakuha ni Pucci ang memory disk ni Weather upang makalimutan nito ang paghihiganti. Ito ang dahilan kung ba't ngayon ay sinasabi niya kay Anastasia na nais niyang patayin si Father Pucci. Pinagsusuntok ni Jolene ang mga insektong kumakain ng snail at pinilit pa rin nilang gamitin ang kotse para hanapin si Weather. Ginawa pa nilang driver si Versus patungo sa nararamdaman ni Jolene na direksyon kung nasaan sila Pucci at Weather. Nagagalit si Anastasia sa snail infestation dahil naaapektuhan din sila. Pero wala daw control dito si Weather dahil automatic itong ginagawa ng kanyang stand. Dahil maaari ring madamay si Jolene ay nais ni Weather na pagkatapos ng lahat ng ito ay tapusin rin siya ni Anastasia upang matigil na ang kanyang ability. Naramdaman din ni Weather na nandoon si Pucci. Naghanap si Anastasia sa ilalim gamit si diver drive pero di niya makita ang priest. Hinanap ito ni Weather gamit ang air currents pero wala ring paramdam ang kambal.
Nilapitan nila ang isang kotse nang biglang maputol ang binti ni Weather. Dahil nagtatago pala sa maraming snail si Pucci na di nai-infect dahil alam niya ang sikreto. Nang makita ni Anastasia ang rainbow ay naging snail ang kanyang paa. Nais ni Pucci na wag munang patayin si Weather dahil makakatulong ang automatic stand nito para pigilan ng mga nais siyang hadlangan na makuha ang power sa full moon kung saan ganap na silang magsasanib ng green baby na nagmula sa buto ni Dio. Ngunit nakasugod si Weather dahil pinahiram siya ng paa ng stand ni Anastasia kaya napinsala ng labis ang priest. At bago tapusin ay naglabas ng reflective na bagay si Pucci upang bumilis ang infection ni Anastasia kaya naglaho ang paa ni Diver Drive. Nagtaka si Anastasia kaya sinabi na ni Pucci ang sikreto na ginamit niya ang disc upang di siya makakita dahil may infect ka lang ng snail disease kung makikita mo ang rainbow. Bumabangon pa si Weather kaya pinutol na rin ang isa niyang paa at sumugod si Anastasia na sinapok sa pagmumukha. Ngunit bigla siyang natusok ni Weather gamit ang pinatigas na dugo. Dahil di nakikita ng priest ang paligid ay di niya alam kung nasaan ang mga spike pero kung ginamit niya naman ang mata ay may infect siya. Pero kinontrol ni Pucci si Anastasia para gamitin ang mata nito upang ligtas siyang makaalis mula sa mga spike. Pero meron pang spike sa balikat nito na tumusok sa kanya sa kahinang ina ni Weather kaya nakatapak ng spike. Ngunit ginamit niya ang mga spike na pang-atake kay Weather, subalit ginawa lang itong mga thread ni Weather upang mahuli ang kambal at hinila ito sa kasinapak. Ngunit bago masuntok ang priest ay dumating ang nag-crash na kotse nila Jolene kaya nagalit si Hermes kay Versus. Nararamdaman ni Jolene na malapit dito sila Weather at napansin nilang nagiging normal na ang kanilang katawan. Nang makita nila si Pucci ay nagalit si Jolene pero di pa sila masyadong nakaka-recover kaya ginamit ni Jolene ang gulong upang makasugod ngunit tinusok na ng priest si Weather. Subalit pagsuntok ni Jolene ay si Versus pala ito na nilagyan lang ng after image ng priest. Gumawa pa ng maraming after image si Pucci upang malito sila saka naglaho ang mga ito. Nakita na lang nilang duguan sa sulok si Weather na nais pang tulungan ni Jolene pero sa katunayan na naglaho ang ability ni Weather ay ang palatandaan na patay na ito. Gayunpaman ay nagawa pala ni Weather na gawing disc ang kanyang stand gamit ang ability ng kambal upang mapakinabangan pa nila. Kaya labis ang lungkot at panghihinayang ng magkakaibigan dahil sa nangyari.